Ang kumikinang na itim na Lexus, isang bagay na hindi pinangarap ni Angelo 7 taon na ang nakalilipas, ay mabagal na gumagapang ngayon sa pamilyar na pulang kalsada ng Baryo Antipolo na nag-iwan ng makapal na alikabok. Ang alikabok na dating araw-araw na nilalanghap ni Angelo ay nagpapatuyo ngayon sa kanyang lalamunan. Ang init ng Hulyo ay tila nais sunugin ang lahat na tumatama sa bintana ng sasakyan kahit na ang aircon ay nasa pinakamataas na setting. Dahan-dahang ibinaba ni Angelo ang bintana at pumasok ang isang bugso ng mainit na hangin na may kasamang amoy ng dayami, amoy ng putik sa sapa, at ang pamilyar na amoy ng dumi ng baka na nakakapangulila. Amoy ng kanyang bayan, amoy ng alaala. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. 7 buong taon, 7 mahahabang taon, bago niya muling tinapakan ang lugar na ito, ang lugar kung saan siya isinilang, at ang lugar kung saan nakalibing ang kanyang ina na pinagkasalahan niya ng malaki. Ngayon ang ika-7 anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Huminto ang sasakyan sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa bungad ng baryo, na may malalagong sanga at dahon na tulad pa rin ng dati. Dati, sa ilalim ng punong ito, inukit niya ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Isabela sa balat ng puno. Ngayon, marahil ay kumupas na ang ukit na yon sa paglipas ng panahon, tulad ng kanyang pangako. Nagpasya si Angelo na maglakad na lang papasok sa kanilang bahay. Ayaw niyang sirain ng kanyang kakaibang karangyaan ang kapayapaan ng maliit na baryo, at ayaw rin niyang maging usap-usapan. Bukod pa rito, gusto niyang langhapin pa ang hangin, gusto niyang mahanap muli ang pakiramdam ng pagiging si Angelo, ang probinsyanong Angelo ng dati. Pagbaba niya ng sasakyan, bahagyang lumubog ang kanyang makintab na sapatos na katad sa malambot na lupa. Aayusin na sana niya ang kanyang kurbata na tila hindi bagay sa mainit na panahon nang bigla siyang natigilan. Nanginginig ang kanyang kamay at muntik nang mahulog ang pinakabagong modelo ng kanyang telepono. Sa di kalayuan, sa tabi ng sapa na may berdeng lumot kung saan siya palihim na naliligo noong bata pa, isang payat at maliit na anino ang nakayuko, pilit na humihila ng mabibigat na timba ng tubig mula sa sapa. Tumalsik ang tubig at nabasa ang kanyang kupas na blusang kulay kape. Ginamit ng babae ang lahat ng kanyang lakas upang ibuhos ang bawat timba ng tubig sa 2 luma at yuping lata na nakalagay sa isang marupok na pinggan na gawa sa kawayan. Ang dating mahaba at itim na buhok ay sunog na sa araw, tuyo at magaspang, na nakatali ng basta-basta sa likod ng kanyang ulo gamit ang isang lumang lastiko. Ilang hibla ng buhok ang nakalaylay, basa ng pawis, na tumatakip sa kanyang noo na dati niyang hinahangaan. Ang kanyang paglakad ay pajuwang-jewang, ang kanyang mga balikat ay baluktot sa bigat ng mga timba ng tubig, bawat hakbang ay mabagal at mabigat patungo sa sirasirang kubo na nakatayo sa dulo ng sapa. Isabela? Si Isabela ba yon? Bulong ni Angelo, basag ang boses. Tila may bumabarado sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso, ang pusong matagal ng manhid dahil sa mga taon ng pakikibaka sa negosyo, ay biglang kumabog ng malakas, parang libu-libong karayom ang tumutusok dito. Bakit si Isabela? Bakit narito ang asawa ko sa ganitong kalagayan? Ang kubo na yon hindi kaya. Sakto sa sandaling iyon, mula sa madilim at sirasirang kubo, isang boses ng bata ang umalingaw-ngaw, malinaw ngunit mahina, na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng tanghali. Inay, pakibilisan po ang pag-igib ng tubig. Natapos ko na pong tagpian ang malaking butas sa kulungan ng manok. Baka makalabas na naman ang mga sisiw ng baybe. Inay ni. Tila isang malakas na kuryente ang tumama kay Angelo. Nanigas ang buong katawan niya. Tulala siyang nakatingin sa direksyon ng kubo. Isang batang lalaki na mga 6 o 7 taong gulang, maitim at payat na parang tangkay ng damo, na nakasuot lamang ng lumang t-shirt na kupas na at may malaking punit sa balikat, ay nakayuko at gumagamit ng ilang kinakalawang na alambre upang subukang tagpian ang mga butas sa sirang 40 na lambat ng lumang kulungan ng manok. Kahit na marumi ang kanyang mukha, ang mga guhit nito, ang matangos na ilong, ang matigas na noo, ang matatalinong mga mata, ay kamukhang-kamukha niya. Para silang 2 patak ng tubig, para siyang tumitingin sa sarili niyang refleksyon sa salamin 7 taon na ang nakalipas, noong siya ay isang mahirap na batang lalaki sa mismong baryo na ito. Miguel! Miguel! Huwag kang tatakbo-takbo malapit sa pampang ng sapa, baka madulas ka at mahulog doon, sumagot ang boses ng babae. Pagod, hinihinal ngunit pilit na pinapanatili ang lambing, puno ng pag-aalala at pagmamahal. Tila gumuho ang mundo ni Angelo. Si Isabela, ang kanyang asawa, ang asawang sa loob ng 7 taon ay inakala niyang namumuhay na ng ibang buhay,
marahil ay nakalimutan na siya o maayos na inaalagaan ni Mateo, ang kanyang kapatid-kapatidan. At ang batang iyon, si Miguel, ang kanyang anak, ang anak na hindi niya kailanman nakilala, hindi kailanman nayakap, hindi kailanman narinig na tawagin siyang ama. Bakit sila narito? Bakit sila nakatira sa sira-sira at hamak na kubo na ito? Bakit kailangang magtagpi ng kulungan ng manok, mag-igib ng tubig? Isang matinding kirot na halos ikamatay niya ang pumiga sa dibdib ni Angelo, na kumalat sa buong katawan niya. Naramdaman niyang blanko ang kanyang isipan, at nabibingi ang kanyang mga tainga. Ang kanyang mga binti na dating matatag sa harap ng maraming unos sa negosyo, ay ngayon ay parang gulay, walang lakas. Hindi na siya makatayo ng tuwid. Blag! Napaluhod si Angelo sa gitna ng mainit na pulang kalsada sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw ng Hulyo. Ang kanyang mamahaling Armani suit ay ngayon ay puno ng alikabok, gusot-gusot. Ang mga luha, na akala niya ay matagal nang natuyo, ay ngayon ay sunod-sunod na dumadaloy, mainit, sa kanyang pisngi na nangingitim dahil sa hirap. Ano ba ang ginawa niya sa loob ng 7 taon? Anong kasalanan ang nagawa niya sa mga pinakamamahal niya sa buhay? Siya ay isang masamang asawa, isang iresponsableng ama, isang suwail na anak. Siya ay isang walang kwentang tao, isang walang kwentang tao. Inay, ako napakasuwail ko po sa inyo. May kasalanan po ako sa inyo, sa asawa ko, inay. Itinakip ni Angelo ang kanyang mukha sa kanyang mga palad na magaspang, pilit na tinatago ang kanyang mga hikbi. Ang kanyang malapad at matipunong balikat ng isang matagumpay na bilyonaryo ay ngayon ay nanginginig na parang isang batang pinagagalitan ng walang kasalanan. Hindi siya maglakas loob na itaas ang kanyang ulo, hindi maglakas loob na tumingin sa direksyon ng kubo, lalong hindi maglakas loob na lumapit. Ang matinding sakit, ang huling pagsisisi, ang awa at ang matinding takot ay gumugutay-gutay sa kanyang kaluluwa. Nais niyang bumuka ang lupa upang ilibing ang kahihiyan at kasalanang ito. Patuloy pa rin ang ihip ng hangin, dala ang amoy ng putik sa kanyang ilong. Ang araw ay patuloy pa ring sumisikat ng matindi at malupit. At si Angelo ay nanatiling nakaluhod doon, hindi gumagalaw na parang isang estatwa ng pagsisisi sa gitna ng tanghaling tapat. Naririnig niya ang tawag ni Isabela sa kanyang anak, ang mga yabag ng bata na tumatakbo, ang huni ng mga baybe. Ang lahat ng pamilyar na tunog ng baryo ay ngayon ay parang mga martilyo na pumupukpok sa kanyang konsensya. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nang medyo humupa na ang sikat ng araw, dahan-dahang nakatayo si Angelo. Manhid ang kanyang mga binti, at umiikot pa rin ang kanyang isipan. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi siya maaaring basta na lang lumapit. Wala siyang karapatan. Natatakot siya, natatakot sa tingin ni Isabela, natatakot sa tanong ng kanyang anak. Tumalikod siya, nanginginig na binuksan ang pinto ng sasakyan, halos matumba sa upuan ng driver. Kailangan niya ng isang lugar upang huminahon, upang mag-isip. Hindi niya kayang harapin sila ngayon. Dahan-dahang umandar ang sasakyan, pabalik palabas ng baryo, na nag-iwan ng isang ganap na wasak na si Angelo. Nakahimpil ang sasakyan ni Angelo sa ilalim ng isang puno ng agoho sa gilid ng highway, ilang kilometro mula sa baryo Antipolo. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa manibela, pilit na humihinga ng malalim. Ang imahe ni Isabela na nakayuko habang nag-igib ng tubig, ang imahe ni Miguel na nagtatagpi ng kulungan ng manok ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, tumatarok sa bawat himaymay ng kanyang laman. Ang nakaraan ay bumalik ng malinaw na parang kahapon lang. 7 taon na ang nakalipas. Isabela, maghintay ka lang sa akin dito ha. Pupunta ako sa Maynila para maghanap ng trabaho, mag-ipon ng kaunting puhunan. Kapag naging matagumpay na ako, babalik ako, at magpapakasal tayo ng bongga, para malaman ng buong baryo Antipolo na asawa ka nitong si Angelo. Mahigpit na hinawakan ni Angelo ang maliit at magaspang na kamay ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, sumasalamin sa isang maliwanag na hinaharap. Tumingin si Isabela sa kanya, ang kanyang bilog at itim na mga mata ay may manipis na patak ng luha. Dahan-dahan siyang tumango, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng tiwala. Alam ko, napakagaling ng Angelo ko. Mag-ingat ka sa pag-alis mo, huwag kang masyadong magtrabaho at baka magkasakit ka. Alam ko, huwag kang mag-alala. Aalis ako ng hindi bababa sa 1 taon, pinakamatagal na 2 taon bago ako bumalik. Tandaan mong sumulat ka sa akin palagi ha. Opo, ikaw din kung may balita, sabihin mo agad sa akin. Nang araw na umalis si Angelo papuntang Maynila,
inihatid siya ni Isabela hanggang sa bungad ng baryo, sa ilalim ng matandang puno ng mangga. Habang unti-unting nawawala ang anino ni Angelo sa likod ng luntiang kawayanan, nanatili doon si Isabela, nakatingin sa malayo, habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Naniniwala siya kay Angelo, naniniwala sa matatag na pangako ng lalaking minahal niya ng buong puso, ng isang simpleng babae mula sa probinsya. Ang mga unang buwan sa Maynila ay ang pinakamahirap na panahon sa buhay ni Angelo. Ginawa niya ang lahat ng uri ng trabaho, mula sa pagiging construction worker, kargador, hanggang sa pagiging tricycle driver. Ang kakarampot na perang kinikita niya ay sapat lamang para sa araw-araw na gastusin at kaunting ipon para ipadala kay Isabela at sa kanyang matandang ina sa probinsya. Regular pa rin siyang nagsusulat, bawat sulat ay naglalaman ng kanyang mga saloobin tungkol sa mahirap na buhay sa syudad, ngunit hindi niya nakakalimutan ang mga salita ng pagmamahal, mga paalala kay Isabela, at mga pangako ng kanilang muling pagkikita. Sa bahay, bawat sulat mula kay Angelo ay isang malaking kagalakan para kay Isabela. Binabasa niya ito ng paulit-ulit, iniisip ang hirap na dinaranas ni Angelo. Regular din siyang sumusulat sa kanya, nagkukwento tungkol sa bahay, sa baryo, at nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Madalas siyang pumunta sa puno ng mangga sa bungad ng baryo, nakatingin sa malayong syudad, at tahimik na ipinagdarasal ang kaligtasan at tagumpay ni Angelo. Ngunit pagkaraan ng halos isang taon, nagsimulang dumalang ang mga sulat ni Angelo. Mula sa isang beses sa isang linggo, naging 2 linggo, hanggang sa isang buwan na walang balita. Hindi mapakali si Isabela. Sumulat siya para magtanong ngunit ang mga sulat ay bumabalik na may nakasulat na walang tumatanggap o maling address. Ang telepono sa post office ng baryo, kung saan paminsan-minsan ay tumatawag si Angelo, ay hindi na rin niya ginagamit. Para siyang nakaupo sa ibabaw ng apoy. Nagtanong-tanong siya sa mga kababaryo na nagtatrabaho sa Maynila, ngunit walang nakakaalam kung nasaan si Angelo. Malaki at komplikado ang Maynila, saan niya hahanapin si Angelo? Sa baryo, nagsimula na ang mga bulong-bulungan, mukhang malungkot si Isabela ngayon. Siguro may ibang babae na si Angelo sa Maynila. Narinig ko na kapag-asawa daw siya ng mayaman doon, at kinalimutan na ang asawa niyang taga-probinsya. Kawawa naman ang babae, mabait at masipag pa naman pero napunta sa isang taksil. Isang araw, si Mateo, ang matalik na kapatid-kapatidan ni Angelo, na pinagbilinan ni Angelo bago umalis na tulungan ang kanyang ina at si Isabela, ay nagdala ng isang nakakagulat na balita. Ate Isabela, sabi ni Mateo na may malungkot at nag-aalangang mukha, kakarinig ko lang ng balita tungkol kay Kuya Angelo sa Maynila siya may iba na siyang babae, ate. Sinabi niya sa akin na hindi na siya babalik. Pinapasabi niya sa iyo na huwag mo na siyang hintayin. Narinig ni Isabela na parang gumuho ang langit sa kanyang paanan. Hindi siya makapaniwala. Hindi ganoon ang kanyang Angelo. Hindi maaari. Mateo, nagbibiro ka lang, hindi ba? Hindi kayang gawin sa akin yon ni Angelo. Bumuntong hininga si Mateo at umiling, ayoko rin sanang maniwala, Ate Isabela, pero iyon ang totoo. Pinagbilinan niya ako na kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, bilang natitirang pagtingin. Natulala si Isabela, parang dinurog ang kanyang puso. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Paano naging ganito kalupit si Angelo? Ang pangako noon, ang kanilang pag-ibig, lahat ba ay kasinungalingan lamang? Kasabay nito, nalaman ni Isabela na siya ay buntis. Ang sanggol ay bunga ng kanilang pag-ibig ni Angelo. Ngunit ngayon ay naging isang pasanin, isang kahihiyan para sa kanya. Ang ina ni Angelo, si Inay Maria, matapos marinig ang balita ng pagtataksil ng kanyang anak, at ang pagbubuntis ng kanyang manugang ng walang asawa, ay tuluyang nanghina. Nagkasakit siya ng malubha at namatay sa sakit at pagkabigo. Bago siya pumikit, hinawakan niya ang kamay ni Isabela at nagbilin, "Anak, pilitin mong palakihin ng maayos ang apo ko." Kahit na masama ang ugali ni Angelo, dugo pa rin ng pamilyang ito ang bata. Sa araw ng libing ng kanyang biyenan, si Isabela, na buntis, ay umiyak ng husto sa tabi ng kabaong. Naramdaman niyang may kasalanan siya sa kanyang biyenan, may kasalanan kay Angelo, kahit na siya ang nagtaksil sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ang hinaharap ay malabo. Sa kasalukuyan, malakas na sinuntok ni Angelo ang manibela. Walang hiya. Isa kang walang hiyang tao, Angelo. Hindi niya inasahan na ang kanyang pagkawala ng komunikasyon ay magdudulot ng ganito kalaking trahedya. Ano ba ang iniisip niya noon?
Bakit hindi na siya nakipag-ugnayan? Nga pala, pagkatapos ng isang taon ng hirap sa pagtatrabaho, naloko siya at nawala ang lahat ng kanyang naipon. Dahil sa pagkabigo at kahihiyan dahil hindi natupad ang kanyang pangako, nagtrabaho siya na parang baliw, pilit na nagsimula muli. Lumipat siya ng tirahan, palipat-lipat ng trabaho. Nagpadala rin siya ng ilang sulat sa address ni Mateo, pinakiusapan si Mateo na ibigay kay Isabela at sa kanyang ina, ngunit walang natanggap na sagot. Inisip niya na marahil ay galit sa kanya si Isabela, o ayaw ng kanyang ina na tumanggap ng sulat mula sa isang bigong anak. Pagkatapos, naging abala siya sa trabaho, mga bagong relasyon, mga bagong pagkakataon. Unti-unti niyang nakalimutan ang tungkulin na makipag-ugnayan sa probinsya. Naging pabaya siya, naging makasarili. Inisip niya na kapag naging matagumpay na siya, kapag marami na siyang pera, babalik siya at magiging maayos ang lahat, mababawi niya ang lahat. Ngunit nagkamali siya, malaking pagkakamali. Matapos ang isang mahabang pakikibaka sa masasakit na alaala, nagpasya si Angelo na bumalik sa baryo. Hindi na siya maaaring magtago pa. Kailangan niyang harapin ang lahat, kahit na maaaring tanggapin niya ang paghamak at paninisi. Nagmaneho siya pabalik sa bungad ng baryo, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya huminto sa puno ng mangga kundi dumiretso sa bahay ni Lolo Francisco, ang matandang kapitbahay na pinakarespetado niya. Ang bahay ni Lolo Francisco ay nasa bungad ng baryo, malapit sa dating bahay ng kanyang ina. Nakaupo si Lolo Francisco sa beranda, hawak ang isang pamaypay na yari sa anahaw. Nang makita ang marangyang sasakyan na huminto, pinaningkitan niya ang kanyang mga mata. Nang bumaba si Angelo, biglang tumayo si Lolo Francisco, hindi maitago ang pagkagulat. Uy, ikaw ba si Angelo? Naku po, si Angelo nga ba yan? Ilang beses na kinusot ni Lolo Francisco ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Lumapit si Angelo, paus ang boses, Opo, ako po si Angelo, Lolo Francisco. Kararating ko lang po. Umuwi po ako para sa anibersaryo ng pagkamatay ni inay. Tiningnan ni Lolo Francisco si Angelo mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay tumingin sa makintab na sasakyan. Naku, ikaw na nga. Saan ka ba nagpunta ng maraming taon? Akala ko nakalimutan mo na ang baryo Antipolo na ito. Narinig ko na umasenso ka raw sa Maynila. Iba ka na ngayon, napakagarbo mo. Pilit na ngumiti si Angelo, isang pilit na ngiti. Opo, sinuwerte lang po, Lolo. Pilit niyang pinanatili ang kanyang kahinahunan. Kamusta na po kayo? Matanda na ako, Lolo, araw-araw ay pareho lang, sabi ni Lolo Francisco habang hinihila ang isang upuan para kay Angelo at nagsasali ng tsa. Kailan ka pa dumating? Dumaan ka na ba sa bahay ng nanay mo? At nakita mo na ba si Isabela at si Miguel? Biglang lumungkot ang boses ni Lolo Francisco, may bahid ng pag-aalala. Muling kumirot ang puso ni Angelo. Pilit niyang pinanatiling normal ang kanyang boses, Opo, kararating ko lang po kaninang tanghali. Nakita ko po si Isabela at isang batang lalaki sa kubo sa dulo ng sapa, Lolo. Ang batang iyon siya ba ay? Malalim na bumuntong hininga si Lolo Francisco, ang kanyang tingin ay puno ng awa. Si Miguel iyon, Angelo. Anak mo kay Isabela. Kawawa naman si Isabela, 7 taon na siyang naghihirap, mag-isang pinalaki ang anak, nag-iisa sa sirasirang kubo na iyon. Alam mo naman ang mga tao dito sa baryo, ang kanilang mga dila. Mahigpit na kinuyom ni Angelo ang kanyang mga kamay, lumitaw ang mga ugat sa likod ng kanyang palad. Ano-ano po ang sinasabi nila, Lolo? Nag-atubili sandali si Lolo Francisco bago nagsalita, syempre kung ano-ano ang sinasabi ng mga tao. Noong umalis ka at nawala ng balita, nagbulungan na sila. May nagsasabi na nag-asawa ka ng bago sa Maynila, mayaman at marangya kaya pinabayaan mo ang iyong ina at si Isabela. May mga masasamang bibig na nagsasabing si Isabela hindi siya disenteng babae, at si Miguel ay hindi. Hindi na tinapos ni Lolo Francisco ang kanyang sasabihin, umiling na lang siya. Sinasabi nilang hindi ko anak si Miguel, nagitngit ang mga ngipin ni Angelo, naging malamig ang kanyang boses. Noong mga panahong iyon, nawala ka ng matagal, walang sulat o balita. Si Isabela ay nag-isang nagbuntis at nanganak kay Miguel, hindi ka nakita ng mga tao kaya naghinala sila. Masasama ang bibig ng mga tao dito sa probinsya, Angelo. Akala nila patay ka na kung saan, sinasabi ng lahat na iniwan ka ng asawa mo at nagkaanak sa iba, malungkot na kwento ni Lolo Francisco. Kawawa naman ang bata, hanggang ngayon wala pa siyang birth certificate na may pangalan ng ama.
Mahirap din siyang makapag-aral, Angelo. Nag-aalangan din ang eskwelahan sa baryo na tanggapin siya, natatakot sa mga problema sa papeles. Parang tinamaan ng kidlat si Angelo. Nabingi ang kanyang mga tainga. Ang kanyang anak, ang kanyang sariling anak, ay hindi makapag-aral ng maayos dahil lamang sa walang pangalan ng ama sa birth certificate. At si Isabela, ang asawang pinakamamahal niya, ay nabuhay sa paninirang puri at paghamak ng mga tao sa loob ng 7 taon. Gaano kalaki ang kasalanan na kanyang nagawa? Lolo, maaari po bang sabihin niyo sa akin ng mas malinaw, nanginginig ang boses ni Angelo, halos nagmamakaawa. Sa loob ng 7 taon, si Isabela paano po nabuhay si Isabela? Nagsalin pa ng tsaa si Lolo Francisco, at dahan-dahang ikinuwento ang mga araw na si Isabela, kahit buntis, ay mag-isang nagtatrabaho sa bukid para may makain. Ang mga maulan na gabi na kailangan nilang magyakapan sa ilalim ng tumutulong bubong para labanan ang lamig at gutom, ang mga pagkain na puro gulay at lugaw lang, ang mga mapanuring tingin ng ilang tao sa baryo, ang masasakit at malisyosong tsismis, ang kalungkutan at kahihiyan na tahimik na tiniis ni Isabela. Pagkatapos mamatay ng nanay mo, patuloy ni Lolo Francisco, halos gumuho na siya. Mabuti na lang at naging aliw niya si Miguel. Lumipat siya sa kubo na iyon. Ang kubo na iyon ay dating pag-aari ng nanay mo, na nagbigay ng kaunting puhunan para mag-alaga ng mga baybe. Sabi niya, doon siya titira para maging tahimik, para hindi na marinig ang mga usapan ng tao. Matatag din siya, mag-isang pinalaki ang anak, nag-alaga ng mga bebe, at nagtanim ng mga gulay para mabuhay. Bawat salita ni Lolo Francisco ay parang isang patalim na tumatarok sa puso ni Angelo. Naramdaman niyang mas masahol pa siya sa isang hayop. Pinabayaan niya ang kanyang asawa at sariling anak sa ganitong kahirapan. Siya ay isang walang kwentang tao. At si Mateo po, Lolo, biglang naalala ni Angelo. Si Mateo, ang kapatid-kapatidan ko. Siya tinulungan ba niya si Isabela? Bago ako umalis, pinagbilinan ko siyang alagaan ang nanay ko at si Isabela. Kinamot ni Lolo Francisco ang kanyang ubaning ulo. Si Mateo dumadalaw-dalaw din siya. Paminsan-minsan binibigyan niya ng bigas, isdang tilapia, at gulay ang mag-ina. Sa panlabas, mukha siyang mabait. Pero parang may gusto rin siya kay Isabela, Angelo. Madalas siyang magpayo kay Isabela na mag-asawa na ulit at nagpapahiwatig na gusto niyang alagaan ang mag-ina. Pero matigas si Isabela, tinanggihan niya. Dahil dito, lalong nagduda ang mga tao, sinasabing tinanggihan ni Isabela si Mateo dahil mahirap ito at naghihintay ng mas mayaman. Natigilan si Angelo. Mateo. Mateo, may ganoong intensyon din pala si Mateo. Hindi lang niya tinulungan si Isabela ayon sa bilin niya, kundi may balak pa siyang agawin ang kanyang asawa. Nagsimulang magduda si Angelo. Naramdaman niyang may mali sa buong kwento. Bakit sinabi ni Mateo kay Isabela na may iba na siyang babae? Bakit hindi ipinaalam ni Mateo sa kanya ang kalagayan ni Isabela at ng kanyang ina? Angelo, tumingin si Lolo Francisco kay Angelo, na may pag-aalala, ngayong bumalik ka, balak mo bang manatili na o aalis ka ulit? Tumingin si Angelo sa bakuran sa harap ng bahay ni Lolo Francisco, ang kanyang mga mata ay determinado. Hindi ko pa po alam, Lolo. Pero sa ngayon, kailangan kong linawin ang lahat. Hindi ko maaaring hayaang mabuhay ang asawa't anak ko ng ganito. Pagkasabi nito, tumayo siya, nagpasalamat kay Lolo Francisco at nagpaalam. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang mag-imbestiga pa. At kailangan niyang makipagkita muli kay Mateo. Dumidilim na at biglang bumuhos ang malakas na ulan ng tag-araw. Ang mabibigat na patak ng ulan ay humahampas sa mga pawid na bubong ng mga bahay sa baryo Antipolo, lumilikha ng isang malakas at sunod-sunod na tunog. Nakatayo si Angelo sa ilalim ng silong ng isang abandonadong bodega, hindi kalayuan sa kubo ni Isabela. Mula rito, nakikita niya ang aandap-andap na ilaw ng gasera na nagmumula sa siwang ng pinto ng kubo. Ang kanyang puso ay mabigat na parang may bato. Halos 1 oras na siyang naroon, mula pa noong magdidilim. Hindi siya maglakas loob na pumasok. Natatakot siyang harapin si Isabela, ang kanyang anak. Natatakot siyang makita ang paninisi at paghamak sa kanilang mga mata. Natatakot siyang hindi alam kung ano ang sasabihin, ano ang gagawin. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa dilaw na ilaw, ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Lalong lumalakas ang ulan at maririnig ang ingay ng mga palaka sa bukid. At sa gitna nito ay may maririnig na mahinang usapan na bahagyang natatabunan ng ulan na nagmumula sa loob ng kubo.
Pilit na pinakinggan ni Angelo. Inay, ang lakas ng ulan ngayong gabi, no? Naririnig ko ang kulog at kidlat sa labas, natatakot ako. Boses ni Miguel, may kaunting panginginig dahil sa takot. Mahal kong Miguel, huwag kang matakot. Nandito si inay kasama mo. At saka nasa loob tayo ng bahay, hindi tayo masasaktan ng kulog at kidlat. Boses ni Isabela, malambing, pilit na pinapakalma ang anak. Nakikita mo ba, ang inahing bibe ay niyayakap din ang kanyang mga anak para mainitan sila. Tayo rin ay parang mga sisiw ng bibe, may inay na nagpoprotekta. Tahimik sandali, pagkatapos ay nagtanong ulit si Miguel, Inay, kaninang hapon, nakakita ako ng isang napakalaking sasakyan na nakaparada sa bungad ng ating baryo. Inay, ang ganda ng sasakyang iyon, parang sari na pinapanood natin sa bahay ni Lolo Francisco. Dahan-dahang bumuntong hininga si Isabela, isang buntong hininga na puno ng kalungkutan. Siguro may pupuntahan lang sila o naligaw lang sila sa ating baryo, anak. Ang mga mayayaman lang ang may ganoong kalaking sasakyan. Ganoon po ba, inay? Inosenteng tanong ni Miguel. Paglaki ko po, magiging bilyonaryo rin po ba ako tulad ng mga tao sari? Makakabili po ba ako ng napakalaking sasakyan para ipasyal si inay? Dahan-dahang tumawa si Isabela, isang tawa na puno ng pait at sakit. Hindi kailangang maging bilyonaryo ang anak ko. Kailangan mo lang mag-aral ng mabuti, maging masunurin, at maging mabuting tao na may matatag na trabaho, masaya na si inay doon. Ang gusto ko lang para kay Miguel ay laging masaya, malusog, at walang sakit. Pero gusto kong maging masayang-masaya si inay, may kaunting pagtatampo sa boses ni Miguel. Ayokong makita si inay na nag-igib ng tubig na halos mabali na ang likod. Ayokong makita siyang laging nakayuko para magtagpi ng mga butas sa sirang kulungan ng manok. Gusto kong makita si inay na nakasuot ng magagandang damit, kumakain ng masasarap na pagkain. Tahimik sandali si Isabela. Naiisip ni Angelo ang eksena kung saan niyayakap ni Isabela si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita, basag ang boses, mahal kong Miguel, hindi ako nahihirapan, anak. Ang pagkakaroon mo sa tabi ko araw-araw, ang paglaki mo ng malusog, iyon na ang lahat para sa akin. Ikaw ang pinakamahalagang yaman ko, Miguel. Huwag po kayong umiyak, inay, mahal na mahal ko po kayo, mahinang sabi ni Miguel. Hindi ako umiiyak. Mahal na mahal ko ang aking Miguel. Nakatayo si Angelo sa labas ng silong, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, kasama ang malamig na ulan na tumatama sa kanyang mukha. Malamig sa balat, ngunit mas malamig pa ng 100,000 beses sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kanyang anak, isang bata pa lamang na 6 o 7 taong gulang, ay marunong nang mag-isip para sa kanyang ina, marunong nang mag-alala sa hirap ng kanyang ina. At siya, isang ama, isang asawa, ano ang nagawa niya para sa kanila? Bukod sa pag-abandona sa kanila, pagtulak sa kanila sa kahirapan. Wala siyang nagawa. Siya ay isang masamang ama, isang walang konsensyang asawa. Gusto niyang tumakbo agad doon, yakapin ang kanyang asawa't anak, sabihin sa kanila na bumalik na siya, na babawiin niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ngunit ang kanyang mga binti ay parang ipinako sa lupa, hindi makagalaw. Ang bigat ng kasalanan ay napakalaki, napakabigat, na hindi niya kayang harapin. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Angelo sa bahay ni Lolo Francisco. Nanatili siyang nakatayo na parang estatwa sa ilalim ng silong ng abandonadong bodega, sa gitna ng ulan at lamig. Ang imahe ni Isabela na nakayuko habang nag-igib ng tubig, ang imahe ni Miguel na nagtatagpi ng kulungan ng manok, at ang madamdaming usapan ng mag-ina ay patuloy na umalingaw sa kanyang isipan na parang mga patalim na tumatarok sa kanyang sugatang puso. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay, hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang kanyang asawa't anak sa ganitong kahirapan at kahihiyan. Kailangan niyang makuha sila pabalik sa anumang paraan. Kinabukasan, nang ang mga unang sinag ng araw ay tumagos sa mga siwang ng dahon, na nagpapatuyo sa mga natirang tubig ulan sa bakuran, nagpasya si Angelo na harapin ang lahat. Hindi na siya maaaring magtago pa. Huminga siya ng malalim, pilit na kinuha ang natitirang kahinahunan, at naglakad patungo sa kubo sa dulo ng sapa. Abala si Isabela sa pagsisindi ng apoy gamit ang mga tuyong sanga sa harap ng kubo. Ang usok mula sa kusina ay humalo sa amoy ng hamog ng umaga, lumilikha ng isang payapang tanawin. Nang marinig ang mga yabag na papalapit, lumingon si Isabela, ang kanyang mga mata ay may kaunting pagkagulat at pag-ingat nang makita ang isang estrangherong lalaki, na nakasuot ng marangyang damit na papalapit sa kanya.
Nang makilala niya si Angelo, ang lalaking minahal niya, kinamuhian, at pilit na kinalimutan sa loob ng 7 taon, nanlaki ang mga mata ni Isabela, ang matinding pagkagulat ay kitang-kita sa kanyang sunog sa araw at payat na mukha. Ang sandok na gawa sa baon ng niyog na hawak niya ay nahulog sa lupa, lumilikha ng isang tuyong tunog na bumasag sa katahimikan ng umaga. Ikaw si Angelo. Nanginginig ang boses ni Isabela, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ilang beses niyang kinusot ang kanyang mga mata, na parang nananaginip. Nakatayo si Angelo doon, ilang hakbang ang layo kay Isabela, nakatingin sa asawang iniwan niya 7 taon na ang nakalipas. Mas payat si Isabela ngayon, ang kanyang mga balikat ay payat, ang kanyang mga mata ay malalim dahil sa kakulangan sa tulog at hirap. Ngunit ang lambing at kabaitan sa kanyang mukha ay naroon pa rin, hindi nagbago. Naramdaman niyang parang pinipiga ang kanyang puso, masakit na halos hindi siya makahinga. Isabela, ako nga. Bumalik na ako, paos na sabi ni Angelo, tuyo ang lalamunan. Umatras si Isabela ng isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, na parang iniiwasan siya. Ang kanyang tingin ay mula sa matinding pagkagulat ay naging malamig, malayo, at may bahid pa ng galit. Anong ginagawa mo dito? Walang Angelo na hinahanap mo dito. Nagkamali ka ng lugar, matigas na sabi niya, pilit na nagpapakita ng katatagan. Isabela, huwag mong sabihin yan. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo, sa anak natin, pilit na lumapit si Angelo. Anong anak? Putol ni Isabela sa kanyang sinasabi, ang boses ay puno ng pait at pangungutya. Patay na ang Angelo ko, patay na 7 taon na ang nakalipas, noong walang awa siyang umalis ng walang paalam, iniwan ang kanyang matandang ina at ang asawang nagdadalang tao sa kanyang anak. Hindi ganoon, Isabela. Ako may dahilan ako. Hindi ko gustong iwanan ka at ang anak natin, pilit na nagpaliwanag si Angelo, ang boses ay nagmamakaawa. Anong dahilan? Mapait nang umiti si Isabela, isang ngiti na puno ng pait. Ang dahilan ba ay nakahanap ka ng mas mayaman na lugar, mas magandang babae, mas bata kaya kinalimutan mo na ang asawa mong taga-probinsya, kinalimutan ang anak mong hindi pa naipapanganak, tama ba? Sabihin mo sa akin kung ano ang dahilan mo. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Isabela. Ngunit mabilis niyang pinunasan ito, pilit na hindi nagpapakita ng kahinaan sa harap ng taksil na lalaking ito. Inay, sino po iyon? Bakit po kayo umiiyak? Lumabas si Miguel mula sa kubo. Nakita ng bata ang isang estrangherong lalaki na kausap ang kanyang ina, at nakita niyang umiiyak ang kanyang ina, kaya tumakbo siya at nagtago sa likod ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay mausisa ngunit puno rin ng pag-ingat habang nakatingin kay Angelo. Tumingin si Angelo kay Miguel, muling bumara ang kanyang lalamunan, hindi makapagsalita. Narito na ang kanyang anak. Kamukhang-kamukha niya, parang hinulma. Gusto niyang tumakbo at yakapin ito, ngunit ang kanyang mga binti ay mabigat. Wala iyon, anak, nagtatanong lang ng daan ang estranghero. Pumasok ka na sa bahay at maglaro, habang kausap ko siya. Pilit na pinanatili ni Isabela ang kanyang kahinahunan, dahan-dahang itinulak si Miguel papasok sa kubo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Angelo, ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo, ang boses ay malamig, umalis ka na. Ayaw ka na naming makita. Umalis ka na at huwag nang bumalik dito para guluhin ang payapang buhay namin. Isabela, nakikiusap ako sa'yo, pakinggan mo muna ang paliwanag ko, kahit isang beses lang, halos magmakaawa si Angelo. Sa loob ng 7 taon, hindi ako naging masaya, hindi kita kinalimutan, hindi ko sinasadyang iwanan ka at ang anak natin. Nagdusa rin ako, sinisisi ang sarili. Nagdusa. Sinisisi ang sarili, muling mapait na ngumiti si Isabela, lalong naging mapait ang ngiti. Nakasuot ka ng mamahaling damit, nakasakay sa marangyang sasakyan, at sinasabi mong nagdusa ka, sinisisi mo ang sarili. Alam mo ba kung paano kami nabuhay sa loob ng 7 taon? Alam mo ba, sigaw niya, ang lahat ng hinanakit at kahihiyan sa loob ng maraming taon ay sumabog. Bakit hindi mo ako hinanap? Bakit hindi ka pumunta sa Maynila para hanapin ako? Naitanong mo ba yan sa sarili mo? Hanapin ka, tumingin si Isabela kay Angelo na parang sa isang estranghero. Ang address na ibinigay mo, ang mga sulat na ipinadala ko ay bumabalik na may nakasulat na walang tumatanggap. Ang telepono ay hindi kailanman makontak. Saan kita hahanapin sa malawak at komplikadong Maynila na yon? At para saan pa? Para masaksihan ang kaligayahan mo sa piling ng ibang babae, sa bago mong pamilya. Hindi ako ganoon kababa, Angelo. Hindi. Wala akong ibang babae.
Sumpaman, matigas na sabi ni Angelo. Ikaw lang ang asawa ko, si Miguel lang ang anak ko. Sumpaman, Isabela. Ang mga sulat ko, regular kong ipinapadala sa unang taon. Bakit mo sinasabing hindi mo natanggap? Natigilan si Isabela. Tumingin siya kay Angelo, pilit na hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang nakita. Sinasabi mo nagpadala ka ng sulat sa akin, may pagdududa sa kanyang boses. Sigurado. Nagpadala pa ako ng pera para sa iyo at kay inay. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, muling tiniyak ni Angelo. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa pagod na mga mata ni Isabela, ngunit mabilis itong pinatay ng kapaitan ng katotohanan. Wala akong natanggap na anumang sulat o kahit isang piso mula sa iyo. Sa loob ng 7 taon, walang anumang balita. Nagulat si Angelo, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Paano nangyari yon? Pinakiusapan ko si Mateo, pinakiusapan ko siyang ibigay sa iyo at kay inay. Si Mateo, ang kapatid-kapatidan ko, pinagkakatiwalaan ko siya. Tumingin si Isabela kay Angelo, ang kanyang mga mata ay puno ng komplikadong damdamin, parehong nagdududa at parang may natutuklasan. Si Mateo, sinabi sa akin ni Mateo na may bago ka ng asawa sa Maynila, napakayaman. Sinabi niya na pinagbilinan mo siyang huwag ipaalam sa akin ang totoo, natatakot kang malungkot ako, natatakot kang habulin kita. Sinabi pa niya na ayaw mo nang makita kami, natapos na ang lahat sa atin. Tila may malakas na martilyo ang tumama sa ulo ni Angelo. Mateo! Mateo! Si Mateo na naman! Siguradong may malaking misteryo dito. Si Mateo ang namagitan, humarang sa kanyang mga sulat at pera. Si Mateo ang nag-imbento ng kwento na may bago siyang asawa para sabihin kay Isabela, para paghiwalayin sila. Bakit niya ginawa yon? Nagsimulang umusbong ang galit kay Angelo. Sakto sa sandaling sinusubukan ni Angelo na pagtagpi-tagpiin ang lahat, naunawain ang masamang balak ni Mateo, isang pamilyar na boses, na medyo magaslaw, ang umalingaw-ngaw mula sa bungad ng daan patungo sa kubo. Uy, Ate Isabela, ang aga-aga may bisita ka na. Lumitaw si Mateo. Nakasuot siya ng lumang polo na kupas na, maluwag na pantalon, tsinelas, at may dalang maliit na plastic bag na may ilang sariwang tilapia, na tila balak dalhin sa mag-ina tulad ng dati. Ang parehong masayahin, palakaibigan, at maalalahaning anyo, ngunit sa mga mata ni Angelo ngayon, ang ngiti na yon, ang tingin na yon ay napakasinungaling at kasuklam-suklam. Nang makita si Angelo na nakatayo doon, na may nakakatakot na itsura, bahagyang natigilan si Mateo, at nahulog pa ang dala niyang isda. Ngunit sa kanyang likas na katusuhan, mabilis niyang nakuha ang kanyang kahinahunan, pilit na ngumiti. Kuya! Kuya Angelo! Naku po, kailan ka pa bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa akin para masundo kita sa bungad ng baryo? Lumapit si Mateo, pilit na pinapanatili ang pagiging malapit na parang walang nangyari. Tumingin si Angelo ng diretsyo sa mga mata ni Mateo, isang tingin na kasing lamig ng yelo, ang boses ay nagingit-ngit sa bawat salita. Hindi mo kailangang alalahanin kung kailan ako bumalik. Sabihin mo sa akin ngayon, sa loob ng 7 taon, ang mga sulat na ipinadala ko, ang mga pisong pinaghirapan kong ipadala para sa asawa't anak ko, para sa nanay ko, saan mo dinala, ha? Nawala ang ngiti sa labi ni Mateo, namutla ang kanyang mukha. Nagkandautal-utal siya, pilit na nagkakaila, Kuya. Kuya, ano pong sinasabi niyo, hindi ko po maintindihan. Anong sulat, anong pera? Hindi maintindihan, nagitngit ang mga ngipin ni Angelo, lumapit pa ng isang hakbang kay Mateo, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Nagkukunwari ka pa ba, walang hiya? Sinabi mo kay Isabela na may bago akong asawa sa Maynila, na pinabayaan ko ang nanay at anak niya, na ayaw ko na silang makita. Iyon ba ang sinabi mo? Nakatayo sa tabi si Isabela, gulat na nakatingin sa dalawang lalaking naghaharap. Nagsimula siyang makaramdam na may mali, na may isang kahindik-hindik na katotohanan na itinatago. Ang mga sinabi ni Angelo, ang mga kilos ni Mateo, lahat ay nagpagulo sa kanya. Nagsimulang mataranta si Mateo, pinagpapawisan ang noo kahit maaga pa lang. Kuya! Kuya, nagkakamali po kayo ng akala sa akin. Gusto ko lang pong makabuti kay Ate Isabela. Nakita kong matagal na kayong wala at walang balita, natakot akong malungkot siya. Natakot akong umasa siya, tapos mabibigo lang, kaya sinabi ko iyon para makalimutan ka na niya at makahanap ng bagong kaligayahan. Kaya nag-imbento ka ng kwento para paghiwalayin kami.
Kaya kinuha mo ang perang ipinadala ko para sa asawa't anak ko para gastusin mo, ha? Sigaw ni Angelo, ang galit na naipon sa loob ng maraming taon ng panloloko ay sumabog na parang bulkan. Tao ka pa ba, Mateo? May konsensya ka pa ba? Wala po akong kinuha kahit isang sentimo sa inyo. Huwag niyo po akong pagbintangan, todo tanggi si Mateo, nanginginig na ang boses. Pagbintangan, mapait na umiti si Angelo, isang ngiti na puno ng paghamak. Kung ganoon, ang mga sulat na ipinadala ko sa bahay mo, na pinakiusapan kong ibigay kay Isabela, bakit wala siyang natanggap kahit isa? Huwag mong sabihin sa akin na ang mga sulat ay bigla na lang naglakad at nawala. Natigilan si Mateo. Hindi niya inasahan na malalaman ni Angelo ang mga bagay na yon. Hindi niya inasahan na bigla na lang babalik si Angelo at ibubunyag ang kanyang kasinungalingan ng ganito kabilis. Lalong naging tensyonado ang usapan. Nakatayo sa gitna si Isabela, gulong-gulo ang isipan. Sa isang panig ay ang asawang minahal niya ng lubos, ang taong kinamuhian niya sa loob ng 7 taon. Sa kabilang panig ay ang lalaking itinuring niyang kapatid, na madalas tumulong sa kanila sa mga oras ng kagipitan. Sino ang paniniwalaan niya ngayon? Kuya Angelo, pilit na pinanatili ni Mateo ang natitirang kahinahunan, ang boses ay naging nagmamakaawa, nakaraan na yon, bakit pa natin babalikan para lang malungkot pa? Ngayong mayaman ka na, bakit ka pa bumalik dito? Tahimik na ang buhay nila, huwag ka nang manggulo pa. Sinadya niyang bigyang diin ang salitang tahimik bilang isang hamon. Tahimik, tumingin si Angelo kay Mateo na parang gusto siyang kainin ng buhay. Tinatawag mong tahimik ang buhay ng mag-ina sa sirasirang kubo na ito, na tumutulo sa lahat ng dako. Tinatawag mong tahimik ang katotohanang ang anak ko ay walang birth certificate na may pangalan ng ama, hindi makapag-aral ng maayos tulad ng ibang bata. May natitira ka pa bang pagkatao, Mateo? Natahimik si Mateo, namutla ang mukha, hindi na makapagsalita para magtanggol. Alam niyang nabunyag na ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Lumingon si Angelo kay Isabela, lumambot ang kanyang boses, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at katapatan. Isabela, maniwala ka sa akin. Hindi ko kayo pinabayaan. Wala akong ibang babae. Lahat-lahat ay kagagawa nitong si Mateo, nitong walang hiyang kaibigan ko. Niloko niya tayong dalawa. Tumingin si Isabela kay Angelo, pagkatapos ay tumingin kay Mateo na nakayuko. Muling dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa maling akala, sa galit sa isang taksil na asawa. Ngayon, unti-unting nabubunyag ang katotohanan, ngunit ito ay napakasakit, napakalupit. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong pinagkakautangan niya ng loob, ay siya palang nagtulak sa kanyang pamilya sa trahedya. Matapos ang mainit na paghaharap kay Mateo sa kubo, naramdaman ni Angelo na gulong-gulo pa rin ang kanyang isipan. Kailangan niyang linawin pa ang tunay na pagkatao ni Mateo, kailangan pa ng mga ebidensya para lubusang maniwala sa kanya si Isabela. Nagpunta siya sa bahay ni Lolo Francisco, ang nag-iisang tao sa baryo na mapagkakatiwalaan at mahihingan niya ng tulong sa sandaling ito. Lolo Francisco, umupo si Angelo sa marupok na silyang kawayan sa harap ng beranda ni Lolo Francisco, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa galit, nais ko pong magtanong ng isang bagay. Ang pakikitungo po ba ni Mateo sa mag-ina ni Isabela ay kasing buti ng kanyang ipinapakita? Mayroon po bang pagkakataon na siniraan niya ako kay Isabela o nagsabi ng mga hindi totoong bagay tungkol sa akin, Lolo? Nag-isip sandali si Lolo Francisco, tumingin kay Angelo na may pag-aalala. Nagsalin siya ng isa pang tasa ng mainit na tsaa para kay Angelo bago dahan-dahang nagsalita. Angelo, mahirap para sa akin na sabihin ito. Si Mateo ay malayong pamangkin ko. Ngunit dahil nagtanong ka, sasabihin ko ang totoo. Sa panlabas, si Mateo ay nagpapakita ng pag-aalala at pagtulong sa mag-ina ni Isabela. Sinumang makakita ay pupurihin siya bilang isang mabuting tao na may utang na loob. Ngunit matagal na rin akong nabubuhay at bihirang magkamali sa pagkilala ng tao. Huminto si Lolo Francisco, uminom ng tsaa at nagpatuloy, marami na rin akong naririnig na hindi magandang bagay tungkol sa kanya. Madalas niyang sabihin kay Isabela na mayaman ka na sa Maynila, may magandang asawa't anak, at kinalimutan mo na ang lahat sa probinsya, hindi mo na naalala ang iyong asawa't anak dito. Pinayuhan pa niya si Isabela na mag-asawa na ulit, humanap ng ibang lalaki na masasandalan para hindi na maghirap. Sabi niya, mahal na mahal niya ang mag-ina ni Isabela, gusto niyang alagaan sila habang buhay.
Sinabi niya ba talaga yon, Lolo? Mahigpit na kinuyom ni Angelo ang kanyang mga kamay, namuti ang kanyang mga buko. Muling sumiklab ang galit sa kanya. Totoo yon, Angelo, tiniyak ni Lolo Francisco. Minsan, hindi sinasadyang narinig ko siyang nakikipag-usap sa ilang tsismosang babae sa baryo. Ikinuwento niya na ang mga sulat na ipinadala mo, naawa siya kay Isabela, natakot siyang mabasa niya ang mga sulat at malungkot, umasa tapos mabibigo lang, kaya itinago niya ang lahat, walang ibinigay na sulat kay Isabela. Sabi niya, ginawa niya yon para sa ikabubuti ni Isabela, para makalimutan ka na niya. Nakakainis pakinggan ang kanyang pagkukunwari, Angelo, umiling si Lolo Francisco, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Mukhang gusto niyang makuha ang loob ni Isabela, gusto niyang pakasalan si Isabela. Siguro inisip niyang hindi ka nababalik kaya gusto niyang angkinin si Isabela. Ngunit si Isabela ay matatag, tapat. Tinanggihan niya si Mateo, sinabing sa buong buhay niya, ikaw lang ang asawa niya, kahit gaano ka pakasama sa kanya. Nang marinig ito, wala nang duda si Angelo. Malinaw na ang lahat kasing liwanag ng araw. Si Mateo, ang kapatid-kapatidan na lubos niyang pinagkatiwalaan, ang taong pinagbilinan niyang alagaan ang kanyang ina at asawa't anak habang siya ay malayo, ay taksil at kasuklam-suklam. Hindi lang niya itinago ang mga sulat at kinuha ang perang ipinadala niya, kundi sinadya pa niyang mag-imbento ng kwento, magpakalat ng maling balita para paghiwalayin sila, na may isang hindi mapapatawad na masamang balak, angkinin si Isabela, angkinin ang asawang mahal niya. Sumiklab ang galit kay Angelo na parang isang bulkang malapit ng sumabog. Naramdaman niyang umakyat ang dugo sa kanyang utak, nabingi ang kanyang mga tainga. Hindi na niya mapigilan. Kailangan niyang hanapin si Mateo, pagbayarin siya sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng pagdurusa na idinulot niya sa kanyang pamilya, kay Isabela at Miguel. Biglang tumayo si Angelo, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Salamat po, Lolo, sa pagsasabi ng totoo. Kailangan ko po siyang hanapin. Pagkasabi nito, tumakbo siya palabas ng bahay ni Lolo Francisco, patungo sa dulo ng baryo, kung saan naroon ang tindahan ni Aling Sofia, ang lugar kung saan madalas magtipon si Mateo at ang kanyang mga kaibigan para magsugal at uminom tuwing hapon. Noong mga oras na yon, nakaupo si Mateo sa isang bangko, hawak ang ilang baraha, at masayang nakikipag-usap sa kanyang mga kainuman. Nang makita si Angelo na galit na papalapit na parang isang gutom na tigre, bahagyang natakot si Mateo at mabilis na tumayo. Mateo! Isa kang walang hiya! Hayop ka, sigaw ni Angelo, paos ang boses sa galit. Walang sabi-sabi, hindi binigyan si Mateo ng pagkakataong magpaliwanag o tumakas, sumugod si Angelo at sinuntok si Mateo sa mukha ng buong lakas at galit. Napakalakas ng suntok na hindi nakailag si Mateo, natumba siya sa lupa, duguan ang ilong at bibig. Nagkalat ang mga baraha sa kanyang kamay. Ikaw sinaktan mo ako, hawak ni Mateo ang kanyang mukha, nagkandautal-utal sa sakit, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang pananakit sa iyo ay kulang pa, walang hiya, hinawakan ni Angelo ang kwelyo ni Mateo, kinalagkad siya, ang kanyang mga mata ay pulang-pula na parang dugo. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo nagawang tratuhin ako, ang asawa't anak ko, ang nanay ko ng ganoon? Pinagkatiwalaan kita, itinuring kitang kapatid, pero sinaksak mo ako sa likod, ha? Sabihin mo, bakit? Ang mga taong nakaupo sa tindahan, na umiinom at nagsusugal, ay nagulat sa away at nagsimulang magtipon para manood at mag-usap. Si Aling Sofia, ang may-ari ng tindahan, at ilang matatanda ay mabilis na lumapit para umawat. Tama na, Angelo, huminahon ka. Kung may problema, pag-usapan niyo ng maayos, huwag mo na siyang saktan, baka mamatay pa siya. Dumating din si Lolo Francisco, hinihingal, pilit na hinihila ang kamay ni Angelo. Wala nang dapat pag-usapan, Lolo, hindi pa rin humuhupa ang galit ni Angelo, pilit na kumakawala. Hindi na tao ang isang ito. Isa siyang hayop na nagpapanggap na tao. Nang makita ni Mateo na may mga taong kumakampi sa kanya, at tinutulungan siya ng kanyang mga kainuman, nagsimula siyang magsalita ng malakas, pilit na ipinapakita na siya ang biktima. Anong sinasabi mo, Angelo? Iniwan mo ang pamilya mo sa loob ng 7 taon nang walang balita, tapos babalik ka dito para manggulo. May ebidensya ka ba para sabihin yan? Pinagbibintangan mo ako. Ebidensya, mapait nang umiti si Angelo, isang ngiti na nakakakilabot. Ang ebidensya ay ang mga sulat na ipinadala ko na itinago mo. Ang ebidensya ay ang mga kasinungalingan na sinabi mo kay Isabela.
Ang ebidensya ay ang pagdurusa at kahihiyan na tiniis ng asawa't anak ko sa loob ng 7 taon dahil sa iyo. Akala mo ba maitatago mo ang iyong kasalanan magpakailanman, walang hiya? Sa ilalim ng presyon ni Angelo, sa harap ng matitinding akusasyon at mapanuring tingin ng mga tao, nagsimulang manghina si Mateo. Namutla ang kanyang mukha, nakayuko, hindi maglakas loob na tumingin sa sinuman. Hindi niya inasahan na malalaman ni Angelo ang katotohanan ng ganito kabilis, hindi niya inasahan na ang kanyang pagkukunwari ay mabubunyag ng ganito kalupit sa harap ng lahat. Kahit na naawat na ang away, ang katotohanan tungkol sa mapanlinlang na pagkatao ni Mateo ay nabunyag na. Ang galit sa puso ni Angelo ay hindi pa rin humuhupa, ngunit alam niyang ang pananakit kay Mateo ay hindi malulutas ang problema. Kailangan niyang gumawa ng higit pa, hindi lang para parusahan ang nagkasala, kundi higit sa lahat, para bumawi kay Isabela, kay Miguel, para paghilumin ang mga sugat sa kanilang puso. Nang gabing iyon, matapos humupa ang galit, muling nagpunta si Angelo sa kubo sa dulo ng sapa. Ang langit ay hindi maulan ngunit puno ng madidilim na ulap, walang bituin. Ang aandap-andap na ilaw ng gasera mula sa kubo ay mahina at malungkot. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatayo at nanonood mula sa malayo. Huminga siya ng malalim, kinuha ang lahat ng lakas ng loob na hindi pa niya nagamit sa buong buhay niya, at dahan-dahang naglakad papasok sa maliit at basang bakuran sa harap ng kubo. Nakaupo si Isabela sa marupok na papagnakawayan, nakasandal sa dingding, abala pa rin sa pagtatagpi ng lumang damit ni Miguel. Mahimbing nang natutulog ang bata sa kama na kawayan na nakasandal sa dingding, regular ang paghinga. Nang marinig ang mga yabag na papalapit, nagulat si Isabela at lumingon. Nang makita si Angelo, ang kanyang mga mata ay may komplikadong damdamin, hindi na malamig at galit tulad ng umaga, ngunit wala pa ring senyales ng pagpapatawad o pagtanggap. Tahimik lang siya, yumuko at nagpatuloy sa kanyang ginagawa, na parang hindi nakikita ang kanyang presensya. Lumapit si Angelo, tumayo sa harap ni Isabela, at bigla, napaluhod siya sa malamig na lupa. Ang kanyang dalawang tuhod ay tumama sa lupa, lumilikha ng isang tuyong blag sa katahimikan ng gabi. Natigilan si Isabela, ang kanyang mga kamay na may hawak na karayom at sinulid ay huminto. Tumingin siya kay Angelo na nakaluhod sa harap niya, hindi makapaniwala. Ang lalaking dating malakas, mayabang, ang lalaking inakala niyang hindi kailanman susuko sa sinuman, ay ngayon ay nakaluhod sa harap niya, isang babaeng taga-probinsya, mahirap. Muling nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha, hindi na mapigilan. Ano? Anong ginagawa mo? Tumayo ka, nanginginig ang boses ni Isabela, may kaunting pagkataranta. Isabela, patawarin mo ako, lumingon si Angelo, tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Isabela, ang kanyang boses ay paos, puno ng pagsisisi at sakit. Patawarin mo ako at ang ating anak. 1,000 beses na paghingi ng tawad, 10,000 beses na paghingi ng tawad. Lahat-lahat ay kasalanan ko. Naging napakatanga ko, masyadong nagtiwala, naging pabaya, makasarili. Nagdulot ako ng napakaraming sakit, napakaraming kahihiyan sa inyo. Ako dapat akong parusahan, dapat akong isumpa. Tumayo ka na ni. Sabi ni Isabela, medyo basag ang boses. Nakaraan na yon, kahit anong sabihin mo ngayon, wala nang magbabago. Pilit siyang nagpakatatag, ngunit ang kanyang puso ay gulong-gulo. Hindi, Isabela. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako at ang ating anak pinapatawad, umiling si Angelo, determinado ang boses. Alam kong huli na ang paghingi ng tawad na ito, hindi nito mabubura ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkawala na tiniis ninyo sa loob ng 7 taon. Ngunit taos puso akong humihingi ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para makabawi, para makapagsimula muli, para maging isang mabuting asawa, isang responsableng ama. Tumingin si Angelo kay Isabela, ang kanyang mga mata ay taos puso, nagmamakaawa, puno ng maliit na pag-asa. Tahimik si Isabela. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Sa loob ng 7 taon, tiniis niya ang napakaraming kapaitan at kahihiyan. Ang sakit, ang galit ay halos naging manhid na sa kanyang puso. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, sa isang sulok, ang pag-ibig para kay Angelo, ang una at nag-iisang lalaki sa kanyang buhay, ay hindi kailanman tuluyang nawala. Naalala niya ang mga masasayang araw na kasama niya, ang matatamis na pangako, ang mapagmahal na tingin niya. Naalala rin niya ang mga mahahabang gabi ng kalungkutan, yakap ang kanyang anak habang tahimik na umiiyak dahil sa pangungulila at galit sa kanya.
Sakto sa sandaling iyon, mula sa likod ng manipis na dingding na kawayan na naghihiwalay sa sala at sa labas, isang boses na bata, na inaantok, ang umalingaw-ngaw, "Inay, sino po iyon? Bakit po kayo umiiyak na naman?" Nagising si Miguel. Marahil ay nagising siya sa usapan nina Angelo at Isabela. Kinusot niya ang kanyang mga mata na inaantok pa, nagtatakang nakatingin sa estrangherong lalaki na nakaluhod sa harap ng kanyang ina, pagkatapos ay tumingin sa kanyang inang umiiyak. Lumingon si Angelo kay Miguel, parang naninikip ang kanyang dibdib. Ito ang kanyang anak, ang anak na hindi pa niya nakakarga, hindi pa narinig na tawagin siyang ama. Naramdaman niyang namasa ang kanyang mga mata. "Miguel anak, Nagkandautal-utal si Angelo, hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanyang anak sa ganitong sitwasyon. Naramdaman niyang napakasama niya. Mabilis na pinunasan ni Isabela ang kanyang mga luha, pilit nang umiti at niyakap si Miguel. "Wala yon, anak ko. Itong tiyo kaibigan ko lang siya. Ako natuwa lang ako kaya ako umiiyak. Matulog ka na ulit, anak." Ang mga mata ni Miguel ay hindi umalis kay Angelo, may kaunting pagkausisa, kaunting takot, at kaunting pagkalito. Hindi pa niya nakita ang kanyang ina na umiyak ng ganito karami, at hindi pa siya nakakita ng isang lalaking nakaluhod sa harap ng kanyang ina. Tumingin si Angelo kay Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at pag-asa. "Isabela, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Isang pagkakataon lang. Hayaan mo akong manatili dito, malapit sa inyo, alagaan kayo. Gagawin ko ang lahat, anumang bagay, para lang makabawi sa mga kasalanan ko. Nakikiusap ako sa iyo, Isabela." Tahimik pa rin si Isabela. Tumingin siya kay Angelo, pagkatapos ay tumingin kay Miguel na nakasubsob sa kanyang dibdib. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Ang sugat sa puso sa loob ng 7 taon ay hindi madaling maghilom sa isang iglap. Ang pagtataksil, sinadyaman o hindi, ay nag-iwan ng napakalalim na peklat. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Angelo sa Baryo Antipolo. Hindi siya bumalik sa maunlad na Maynila, hindi niya inasikaso ang mga bilyong pisong trabaho na naghihintay sa kanya. Umupa siya ng isang maliit na bakanting bahay sa dulo ng baryo, hindi kalayuan sa kubo ni Isabela. Araw-araw, regular siyang dumadalaw sa kubo, hindi para humingi ng tawad kay Isabela, kundi para tahimik na gawin ang lahat ng makakaya niya para tulungan si Isabela at subukang makipagkilala kay Miguel. Sa simula, nanatiling malamig at malayo ang pakikitungo ni Isabela. Hindi niya kinakausap si Angelo, at hindi rin niya pinipigilan sa anumang ginagawa nito. Itinuring niya siyang parang hangin. Ngunit hindi sumuko si Angelo. Alam niyang napakalaki ng kanyang pagkakamali, at kailangan ng oras at pasensya para ayusin ito. Si Miguel naman, sa simula ay mahiyain at takot kay Angelo. Sa tuwing nakikita niya si Angelo, mabilis siyang tumatakbo at nagtatago sa likod ng kanyang ina, paminsan-minsan lang sumisilip sa estrangherong lalaki na matangkad na parehong kinausisa at kinatatakutan niya. Hindi rin nagmamadali si Angelo, hindi niya pinilit si Miguel na lumapit sa kanya. Naging matyaga siya, nagsimula sa pinakamaliit na bagay. Nakita niyang sira-sira na ang kulungan ng mga bebe, maraming butas, kaya tahimik siyang bumili ng yero, kawayan, at kahoy para ayusin ito. Nakita niyang baluktot at bulok na ang mga poste ng bakod sa paligid ng kulungan ng mga bebe, kaya pumutol siya ng kawayan para patibayin ito. Nakita niyang kailangan pa ring mag-igib ni Isabela ng tubig mula sa sapa, kaya bumili siya ng maliit na water pump na degasolina, maingat na inilagay at tinuruan si Isabela kung paano gamitin. Tinulungan niya si Isabela na magsibak ng kahoy, maglinis ng kulungan ng mga baybe, at magbungkal ng lupa para magtanim pa ng gulay. Ginawa niya ang lahat ng tahimik, walang anumang pagyayabang o paghingi ng kapalit. Unti-unti, nagsimulang hindi na matakot si Miguel kay Angelo. Nakita ng bata na hindi naman pala nakakatakot ang lalaking ito. Madalas siyang gumawa ng mga bagay na nakakatulong sa kanyang ina, at madalas pa siyang ngumiti sa kanya ng malambing. Isang araw, habang nakaupo si Angelo at nag-ukit ng ilang piraso ng kawayan para gumawa ng maliit na kulungan ng ibon, dahan-dahang lumapit si Miguel. "Tiyo, ano po ang ginagawa ninyo?" mahinang tanong ni Miguel. Lumingon si Angelo, ngumiti ng malambing. Gumagawa ako ng kulungan ng ibon para sa mga maya sa hardin." "Mahilig ka ba sa mga ibon?" Tumango si Miguel. "Opo, pero hindi po ako marunong humuli. Bukas, kapag natapos ko na ang bitad, sabay tayong manghuli ng ibon."
Tapos ilalagay natin sa kulungan na ito para kumanta sila araw-araw, masaya yon, sabi ni Angelo, ang boses ay puno ng pagmamahal. Mula noon, naging mas matapang na si Miguel. Madalas siyang sumusunod kay Angelo, pinapanood siyang magtrabaho, at paminsan-minsan ay nagtatanong ng kung ano-anong bagay. Matyaga ring sinasagot ni Angelo ang bawat inosenteng tanong ni Miguel, at nakikipaglaro sa kanya ng mga larong bata na dati niyang nilalaro noong bata pa siya, pagpapalipad ng saranggolang papel, paggawa ng trompo, paglalaro ng holen, at tumbang preso. Tinuruan niya si Miguel na magbasa, magbilang. Ikinuwento niya kay Miguel ang mga kwentong bayan, mga kwento tungkol sa malawak na mundo sa labas. Isang hapon, habang nakaupo sila sa tabi ng sapa, ginawa ni Angelo si Miguel ng isang saranggola gamit ang lumang dyaryo at ilang piraso ng kawayan. Maingat niyang itinali ang PC at sabay silang tumakbo sa bukid sa likod ng baryo para magpalipad ng saranggola. Ang saranggola ay lumipad ng mataas, sumasayaw sa gitna ng asul na kalangitan. Sumigaw si Miguel sa tuwa, ang kanyang ngiti ay nagniningning. Tio Angelo, bakit po ang taas lumipad ng saranggolan niyo? Mas mataas pa po sa saranggola ng mga kaibigan ko sa baryo, sabi ni Miguel habang tumatakbo at nakatingin sa saranggola, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Kasi ginawa kong matibay ang balangkas ng saranggola, at alam ko kung paano salubungin ang hangin, anak, ngumiti si Angelo, nakatingin kay Miguel na may mapagmahal at mainit na tingin. Ang buhay ay parang pagpapalipad ng saranggola, anak. Kung gusto mong lumipad ng mataas, kailangan mo ng matatag na pundasyon, kailangan mong samantalahin ang mga pagkakataon, at ang pinakamahalaga, kailangan mo ng gabay. Nagtatakang tumingin si Miguel kay Angelo, tila hindi pa lubos na nauunawaan ang malalim na kahulugan ng kanyang sinabi, ngunit tumango-tango pa rin siya. Unti-unti, sa natural na paraan, naging malapit si Miguel kay Angelo. Hindi na niya ito tinatawag na tiyo sa isang malayo na paraan, kundi pinalitan ito ng mga Tio Angelo na puno ng pagmamahal at tiwala. Naramdaman ni Angelo ang kakaibang init sa kanyang puso. Ang sagradong pagmamahal ng isang ama, isang damdamin na hindi pa niya kailanman naramdaman ng buo, ay ngayon ay umuusbong ng malakas sa kanyang puso, nagdidilig sa kanyang tuyong kaluluwa. Naramdaman niyang bumabata siya, na parang natagpuan niya muli ang mga nawawalang taon ng kanyang kabataan. Isang gabi, habang nagbabasa si Angelo ng kwento kay Miguel bago matulog, niyakap ni Miguel ang liig ni Angelo at bumulong sa kanyang tainga, Tio Angelo, gusto ko po kayo. Natigilan si Angelo, pagkatapos ay niyakap ang maliit na katawan ni Miguel, basag ang boses, ako gusto rin kita, Miguel. Tio Angelo, lumingon si Miguel na may malinaw na mga mata, inosente ang boses, pwede po ba kayong maging tatay ko? Naramdaman ni Angelo na parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang likod. Nabingi ang kanyang mga tainga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang anak, tinanong siya kung pwede siyang maging tatay nito. Biglang tumulo ang kanyang mga luha, hindi na mapigilan. Mahigpit niyang niyakap si Miguel, nanginginig ang boses, naman, anak. Ako gustong-gusto kong maging tatay mo. Nakatayo si Isabela sa labas ng pinto, tahimik na pinupunasan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumikilos. Nakikita niya ang katapatan sa bawat tingin at kilos ni Angelo. Nakikita niya ang sagradong pagmamahal ng ama at anak na umuusbong sa pagitan ni Angelo at Miguel. Marahil, dapat niyang bigyan si Angelo ng isang pagkakataon. Ang presensya at walang kapagurang pagsisikap ni Angelo ay nagsimulang magkaroon ng positibong epekto sa buhay at damdamin ng mag-ina. Bagamat may kaunting distansya pa rin si Isabela, hindi pa lubusang nagbubukas ng puso. Ang kanyang tingin kay Angelo ay nabawasan na ng lamig at pagiging malayo, at napalitan ng kaunting lambing at pag-isip. Si Miguel naman ay lalong naging malapit kay Angelo, itinuturing siyang isang tunay na ama. Mas madalas na rin ang masayang tawanan ng bata. Ngunit hindi laging payapa ang buhay. Si Mateo, matapos bugbugin ni Angelo at mapahiya sa harap ng mga taga-baryo, ay hindi pa rin nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, lalo siyang nagalit kay Angelo, lalong nagsiselos nang makita niyang unti-unting nababawi ni Angelo ang pagmamahal nina Isabela at Miguel. Ayaw niyang mawala si Isabela, ang babaeng matagal na niyang pinagnanasaan. Ayaw rin niyang lubusang mabunyag ang kanyang kasinungalingan at kabuktutan at maparusahan ng batas. Isang gabi, habang pauwi si Isabela mula sa bukid dala ang damo para sa mga baybe, sinadya siyang harangin ni Mateo sa isang tahimik na daan sa dulo ng baryo. Ate Isabela, sandali. May mahalaga akong sasabihin sa'yo.
Ang boses ni Mateo ay may halong galit at pagbabanta. Maingat na umatras si Isabela, mahigpit na hinawakan ang kanyang pingga. Wala tayong dapat pag-usapan. Umalis ka sa daan ko. Talaga bang babalikan mo ang Angelo na iyon? Diretsong tanong ni Mateo, walang anumang paggalang. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya pinabayaan ng walang awa sa loob ng 7 taon? Nakalimutan mo na ba ang mga paninirang puri at paghamak ng mga tao? Hindi ka ba nahiya? Iyan ay usapin ng pamilya ko, walang kinalaman sa'yo. Wala kang karapatang makialam, matigas na sagot ni Isabela, walang takot. Mapait na umiti si Mateo, isang ngiti na puno ng kasamaan. Walang kinalaman sa akin. Ate Isabela, napaka-inosente at simple mo pa rin. Alam mo ba kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa'yo kapag binalikan mo si Angelo? Sasabihin nilang isa kang babaeng mukhang pera, na dahil mayaman na siya ngayon, kaya ka kumakapit sa kanya. At si Miguel, lalo nilang pagdududahan ang kanyang pinagmulan. Gusto mo bang mabuhay ang anak mo sa habambuhay na panlalait at panunuri ng mga tao? Ano-ano ang gusto mong sabihin? Nagsimulang makaramdam ng kaba si Isabela, nanginginig ang kanyang boses. Ang mga salita ni Mateo ay parang mga karayom na tumutusok sa pinakamalalim na sakit at kahihiyan sa kanyang puso. Gusto ko lang makabuti sa iyo at kay Miguel, lumapit si Mateo, ibinaba ang kanyang boses, ang kanyang mukha ay puno ng katusuhan. Kung ayaw mong pagtawanan at hiyain ng mga tao ang iyong mag-ina, kung ayaw mong masira ang kinabukasan ni Miguel, mas mabuting makinig ka sa akin. Dalhin mo si Miguel at umalis kayo sa baryong ito, lumayo kayo hanggat maaari, sa isang lugar kung saan walang nakakaalam sa iyong nakaraan. Ikaw tinatakot mo ba ako? Umatras si Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi kita tinatakot, sinasabi ko lang ang totoo, binibigyan kita ng isang tapat na payo, ngumisi si Mateo ng may pagwawagi. Pag-isipan mong mabuti. Alinman sa umalis ka dito ng tahimik, o tanggapin mong mabuhay sa paghamak ng mga tao. At si Angelo, mayaman siya, pwede siyang umalis anumang oras na gusto niya. Pwede kanyang iwanan ulit, tulad ng ginawa niya 7 taon na ang nakalipas. Kaya mo bang lubusang magtiwala sa kanya? Ang mga salita ni Mateo ay parang matatalim na patalim, na tumatarok ng malalim sa pusong nagsisimula ng gumaling ni Isabela. Alam niyang sinasadya ni Mateo na paghiwalayin sila, sinasadya niyang buksan muli ang kanyang mga lumang sugat. Ngunit ang mga sinabi niya, kahit masama, ay may bahagyang tumama sa malabong takot sa kaibuturan ng kanyang puso. Natatakot siyang maulit ang nakaraan, natatakot siyang muling iwanan, natatakot siyang masaktan muli si Miguel. Nalaman ni Angelo ang tungkol sa pagbabanta ni Mateo kay Isabela sa pamamagitan ng mga pahiwatig ni Lolo Francisco na hindi sinasadyang narinig ang kanilang usapan. Galit na galit siya. Sa pagkakataong ito, hindi niya balak gamitin ang dahas para lutasin ang problema. Alam niyang sa mga taong tulad ni Mateo, ang pananakit ay lalo lang siyang magiging manhid. Nagpasya siyang lutasin ang lahat ng lubusan sa pamamagitan ng batas. Kinabukasan, nagpunta si Angelo sa munisipyo, ipinaliwanag ang buong pangyayari sa mga opisyal. Ikinuwento niya ang kanyang istorya ng detalyado, mula sa kanyang pagpunta sa Maynila para magtrabaho, ang pagkawala ng komunikasyon, hanggang sa pagtataksil at panloloko ni Mateo, at ang mga hirap at kahihiyan na tiniis ni na Isabela at Miguel sa loob ng 7 taon. Nagbigay din siya ng mga ebidensya tungkol sa pagtatago ni Mateo ng mga sulat at pagkuha ng perang ipinadala niya, at isinumbong din ang pananakot at paninirang puri ni Mateo kay Isabela. Matapos marinig ng mga opisyal ang kwento ni Angelo, lahat sila ay nagpakita ng matinding galit at pagkasuklam sa masama at immoral na gawain ni Mateo. Nangako silang magpapadala ng mga tao para imbestigahan at linawin ang pangyayari, at kung totoo ang mga sinabi ni Angelo, parurusahan nila si Mateo ng naayon sa batas. Kasabay nito, ipinahayag din nila ang kanilang pakikiramay sa kalagayan ni na Angelo at Isabela, at nangakong gagawin ang lahat para tulungan si Angelo sa pag-aayos ng mga papeles ni Miguel. Naramdaman ni Angelo ang kaunting ginhawa. Alam niyang ito pa lang ang unang hakbang sa laban para sa hustisya para sa kanyang asawa't anak. Kailangan pa niyang gumawa ng higit pa, hindi lang para parusahan ang masama, kundi para ibalik ang dangal ni Isabela, at higit sa lahat, para magbigay ng isang magandang buhay at maliwanag na hinaharap para kay Miguel, ang kanyang mahal na anak. Matapos iulat ang pangyayari sa mga otoridad ng barangay at matanggap ang kanilang suporta at tulong, nagpasya si Angelo na gawin ang isang napakahalagang bagay, isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa,
ang magsagawa ng DNA test para opisyal na kumpirmahin ang pagiging mag-ama nila ni Miguel. Ito ay hindi lamang para tuluyang puksain ang mga malisyosong tsismis at bulung-bulungan ng mga tao, kundi higit sa lahat, ito ang matibay na legal na batayan para maayos niya ang birth certificate ni Miguel, para magkaroon ng bata ng malinaw na pagkakakilanlan, para makalakad siya ng may taas noo, makapag-aral, at makisalamuha sa kanyang mga kaibigan. Nang sabihin ni Angelo ang kanyang intensyon kay Isabela, matagal siyang nanahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, puno ng mga saloobin at damdamin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango, medyo nanginginig ang boses, "Sige, gawin mo. Iyon din ang gusto ko. Gusto kong magkaroon ng ama ang anak ko, isang disenteng pangalan ng ama sa kanyang birth certificate." Nang araw na dinala ni Angelo si Miguel sa ospital ng bayan para kumuha ng sample para sa pagsusuri, ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon, parehong kinakabahan, umaasa, at may kaunting sakit at pagsisisi. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na kamay ni Miguel, naramdaman ang init at tiwala na ipinapasa ng kanyang anak. Hindi nagpakita ng takot o pagtataka si Miguel, tahimik lang siyang nakatingin sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng tiwala. Lumabas ang resulta ng DNA test pagkatapos ng ilang araw ng paghihintay. Nanginginig na binuksan ni Angelo ang sobre na naglalaman ng resulta, nanginginig ang kanyang kamay na halos mahulog ang papel. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binasa ang bawat linya. At pagkatapos, tila sumabog ang kanyang mga mata nang makita ang nakasulat na konklusyon sa dulo ng pahina, batay ag resulta ng pagsusuri ng DNA. Hindi maaaring itanggi Benji pagiging mag-ama ni na Ginoong Angelo Santos iti Miguel de la Cruz. Iyan ay pagkakatugma lilay 79.7%. Muling tumulo ang mga luha ni Angelo, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na luha ng sakit at pagsisisi, kundi luha ng kaligayahan, ng kalayaan. Mahigpit niyang niyakap ang papel sa kanyang dibdib, na parang nabunutan ng 1,000 kilong pasanin na matagal nang nakapatong sa kanyang balikat. Mabilis niyang kinuha ang papel at tumakbo pabalik sa kubo, kung saan naghihintay sina Isabela at Miguel. "Isabela! Miguel! May resulta na! May resulta na!" sigaw ni Angelo mula sa labas, basag ang boses sa tuwa at emosyon. Mabilis na lumabas sina Isabela at Miguel sa bakuran. Sumugod si Angelo, niyakap silang dalawa, basag ang boses at hindi makapagsalita. Itinaas niya ang resulta, puno ng luha ang mga mata. "Anak ko si Miguel. Tunay kong anak si Miguel, Isabela. May awa ang Diyos, hindi niya tayo pinabayaan." Hindi rin napigilan ni Isabela ang kanyang mga luha. Mahigpit niyang niyakap si Angelo, niyakap si Miguel, at umiyak ng husto. Sa loob ng maraming taon, mag-isa niyang tiniis ang napakaraming masasakit na tsismis, ang napakaraming mapanuring tingin. Ngayon, malinaw nang napatunayan ang katotohanan, hindi na maitatanggi. May ama na ang kanyang anak, isang tunay na ama, isang amang mahal na mahal siya. Nagtatakang nakatingin si Miguel sa dalawang matandang nag-iyakan. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kahulugan ng papel na hawak ng kanyang ama, ngunit naramdaman niya ang isang malaking kagalakan, isang walang hanggang kaligayahan na kumakalat sa hangin. Niyakap din niya ang leeg ng kanyang ama, niyakap ang kanyang ina, at mumiti ng malapad. Binitawan ni Angelo si Isabela, pagkatapos ay lumuhod sa harap ni Miguel. Hinawakan ang maliliit na kamay ng bata, tumingin ng malalim sa malinaw na mga mata ng kanyang anak, nanginginig ang boses sa emosyon. "Miguel, alam mo ba? Ako ang tunay mong ama. Ang iyong ama, Angelo. Mula ngayon, may ama ka na, anak." Tumingin si Miguel kay Angelo, pagkatapos ay tumingin kay Isabela na nakatayo sa tabi, nakangiti sa gitna ng mga luha. Ang mga mata ng bata ay may kaunting pagkagulat, pagkatapos ay dahan-dahang naging isang nagniningning na kagalakan. Ilang beses na niyang pinangarap na magkaroon ng isang ama, isang amang tulad ni Tio Angelo na mahal niya. Ngayon, ang pangarap na yon ay naging totoo. "Ama, mahinang tawag ni Miguel, medyo nag-aatubili pa, nahihiya ngunit puno ng damdamin. "Anak ko!" Nandito na si ama, niyakap ni Angelo si Miguel, hinalikan ang kanyang itim at malambot na buhok. Ang unang ama pagkatapos ng 7 mahahabang taon ng pagkakahiwalay, sagrado at nakakaantig. Ito ay parang isang malamig na agos ng tubig na nagdidilig sa tuyong kaluluwa ni Angelo, nagpapagaling sa lahat ng sakit at pagdurusa sa kanyang puso. Nakatayo sa tabi si Isabela, tahimik na nakatingin sa mag-amang nagyayakapan, ang kanyang puso ay puno ng walang hanggang kaligayahan.
Patuloy pa ring dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kalayaan, ng tiwala at pag-asa sa isang mas maliwanag na hinaharap para sa buong pamilya. Kinabukasan, dinala ni Angelo at Isabela si Miguel sa munisipyo para ayusin ang birth certificate ni Miguel. Gamit ang resulta ng DNA test at ang masigasig na tulong ng mga opisyal, mabilis at maayos ang lahat ng proseso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Miguel Santos, na mas kilala bilang Miguel, ay nagkaroon ng isang birth certificate na may kumpletong pangalan ng ama, Angelo Santos at ina, Isabela Reyes. Isang nagniningning at inosenteng ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel nang hawakan niya ang bagong birth certificate na may pangalan ng kanyang ama. Nang gabing iyon, ang tatlong miyembro ng pamilya ay nagsalo-salo sa isang simpleng hapunan na puno ng tawanan. Ang masayang tawanan ay umalingaw-ngaw sa maliit na kubo. Ang kaligayahan na tila tuluyan nang nawala ay biglang bumalik, buo at matamis. Matapos makilala ni Miguel ang kanyang ama at maayos ang kanyang birth certificate na may kumpletong pangalan ng kanyang mga magulang, malaki ang ipinagbago ng buhay ng tatlo sa maliit na kubo. Naging mas mainit, masaya, at puno ng tawanan ang pamilya. Inilaan ni Angelo ang halos lahat ng kanyang oras sa kanyang asawa at anak, pilit na binabawi ang mga kakulangan sa pagmamahal at mga paghihirap na tiniis nina Isabela at Miguel sa loob ng 7 taon. Inayos niya ang kubo para maging mas maayos, bumili ng mga bagong gamit para sa pamilya, at sinikap na magbigay ng mas magandang buhay para kina Isabela at Miguel, kahit na pansamantala lamang. Unti-unti ring nagbukas ng puso si Isabela kay Angelo. Hindi na siya malamig at malayo tulad ng dati. Nagsimula siyang makipag-usap ng mas madalas kay Angelo, ibinabahagi ang kanyang mga iniisip at alalahanin. Ang kanyang tingin kay Angelo ay naging mas malambing, mas mainit, na may bahid ng dating pag-ibig na unti-unting nabubuhay muli. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Miguel sa kama pagkatapos ng isang araw ng masayang paglalaro kasama ang kanyang ama, hinawakan ni Angelo ang magaspang na kamay ni Isabela, tumingin ng malalim sa kanyang mga mata. Ang boses ay taos-puso at medyo kinakabahan. Isabela, alam kong nagdulot ako ng napakaraming sakit at sugat sa iyo. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako agad. Ngunit may gusto akong itanong sa iyo, isang bagay na napakahalaga sa akin. Ikaw papayag ka bang maging asawa ko ulit? Pagkasabi nito, nanginginig na kinuha ni Angelo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na gintong singsing na may isang batong kulay esmeralda. Iyon ang singsing na 7 taon na ang nakalipas ay pinag-ipunan niyang bilhin na balak niyang gamitin para alukin ng kasal si Isabela sa araw ng kanilang kasal. Ngunit hindi nangyari ang lahat ayon sa kanyang plano. Ang singsing na iyon ay nanatili sa kanyang bulsa sa loob ng 7 taon bilang isang alaala ng isang hindi natapos na nakaraan, isang hindi natupad na pangako. Natigilan si Isabela nang makita ang singsing sa kamay ni Angelo, pagkatapos ay tumingin kay Angelo, ang kanyang mga mata ay may manipis na patak ng luha. Matagal siyang nanahimik, tila nalulunod sa malalim na pag-isip. Sa loob ng 7 taon, nabuhay siya sa kalungkutan, kahihiyan, at galit sa isang taksil na asawa. Inisip niyang hindi na niya kailanman mapapatawad si Angelo, hindi na niya gustong makita pa siya. Ngunit nang bumalik si Angelo, nang mabunyag ang katotohanan, nang maunawaan niyang biktima rin siya ng panloloko, nang makita niya ang pagsisisi, katapatan, at pagmamahal na ipinapakita niya sa kanila, ang kanyang pusong tila naging bato ay nagsimulang tumibok muli. Angelo, mahinang sabi ni Isabela, medyo nanginginig ang boses, sa loob ng 7 taon, kinamuhian kita ng husto, inisip kong hindi ko na kailanman mapapatawad ang ginawa mo sa amin. Ngunit nang bumalik ka, nang malaman ko ang totoo tungkol kay Mateo, naunawaan kong biktima ka rin, na nagdusa ka rin ng hindi bababa sa akin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Angelo, ang kamay na mainit at matatag pa rin tulad ng dati. Hindi ko kailangan ng kayamanan, hindi ko kailangan ng malaking bahay tulad ng iba. Ang kailangan ko lang ay isang asawang marunong magmahal sa kanyang asawa't anak, isang mabuting ama, isang magandang halimbawa para kay Miguel. Ang kailangan ko lang ay ang dating Angelo, ang simpleng at tapat na lalaki, na dating naglakas loob na hawakan ang kamay ko sa gitna ng palengke, hindi takot sa mga chismis, hindi takot sa paninirang puri ng mga tao. Mahigpit na hinawakan ni Angelo ang kamay ni Isabela, basag ang boses sa emosyon, dumadaloy ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang pisngi. Pangako ko sa iyo, Isabela. Pangako ko sa iyo sa anak natin. Mananatili akong ang iyong Angelo, ang asawang minahal mo.
Mamahalin at poprotektahan ko kayo magpakailanman, hindi na kita hahayaang umiyak pa dahil sa akin. Gagamitin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para bumawi sa lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko. Umiti si Isabela, isang ngiti na malambing, mabait, at napakainit. Ang ngiti na iyon ay nagpawi sa lahat ng madidilim na ulap na bumalot sa kanyang buhay sa loob ng 7 taon. Dahan-dahan siyang tumango, ang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon, ako pumapayag ako. Pumapayag akong maging asawa mo ulit. Halos mabaliw sa tuwa si Angelo. Niyakap niya si Isabela ng mahigpit. Dumaloy ang mga luha ng kaligayahan sa kanilang mga pisngi. Natagpuan nila muli ang isa't isa pagkatapos ng maraming unos, pagsubok, at hindi pagkakaunawaan. Ang kanilang pag-ibig, matapos subukin ng panahon at kahirapan, ay lalong naging matatag at malalim. Kinabukasan, dinala ni Angelo, Isabela, at Miguel ang kanilang sarili sa munisipyo para ayusin ang kanilang kasal. Ang bagong marriage certificate, na may pirma ng 2 at selyo ng gobyerno, ay isang sagradong patunay ng kanilang muling pagsasama, ng isang bagong simula na puno ng pag-asa at kaligayahan. Ang mga tao sa baryo na nakakaalam ng kwento ay masaya para kina Angelo at Isabela. Nakita nila ang tunay na pag-ibig at sakripisyo ng dalawa para sa isa't isa. Sa desisyong manatili sa probinsya at iugnay ang kanyang buhay sa mahirap na baryo Antipolo, agad na sinimulan ni Angelo ang pagbuo ng isang bagong buhay, hindi lang para sa kanyang maliit na pamilya kundi para sa buong komunidad. Hindi lang niya gustong bumawi sa mga pagkawala ni Isabela at Miguel, kundi gusto rin niyang gumawa ng isang bagay na makabuluhan para sa kanyang bayan, ang lugar kung saan siya isinilang at lumaki, kung saan nakalibing ang kanyang ina. Ang unang ginawa ni Angelo ay ipagiba ang luma at sirasirang bahay ng kanyang ina, ang bahay na naging saksi sa maraming masasaya at malulungkot na alaala ng kanyang kabataan. Ngunit ito rin ang lugar na nagdala ng sakit at kalungkutan sa kanyang ina sa mga huling araw nito. Sa halip, sa mismong lupang iyon, nagpatayo siya ng isang maliit, ngunit maayos at malinis na aklatan, na may kumpletong mga aklat at comics na angkop sa edad ng mga bata sa baryo. Gusto niyang magkaroon ng isang lugar ang mga mahihirap na bata sa baryo Antipolo para magbasa, maglaro, at matuto, para magkaroon sila ng mas maliwanag na hinaharap. Hindi na kailangang danasin ang hirap ng pagiging hindi nakapag-aral tulad ng henerasyon ng kanilang mga magulang. Ang aklatan ay pinangalanang Iaklatan ng Pag-asa. Si Miguel, matapos magkaroon ng kumpletong birth certificate, ay pinag-aral ng kanyang ama sa elementarya ng baryo. Dahil matalino at masipag mag-aral ang bata, mabilis siyang nakisama sa kanyang mga kaibigan at sa bagong kapaligiran. Araw-araw pag-uwi mula sa eskwelahan, masayang ikinukwento ni Miguel sa kanyang mga magulang ang mga bagong bagay na natutunan niya sa paaralan, ang mga pulang 1-0 sa kanyang kwaderno. Sa pagtingin sa kanyang masaya at malusog na anak, na lalong nagiging responsable, naramdaman nina Angelo at Isabela ang labis na kaligayahan at pagmamalaki. Si Isabela, sa tulong at suporta ni Angelo, ay muling natagpuan ang saya at kahulugan sa buhay. Hindi na siya ang malungkot at mapagtiis na babae sa kubo. Nagboluntaryo siyang mamahala sa Aklatan ng Pag-asa, at nagbukas din ng isang libreng klase sa kindergarten sa Aklatan para turuan at alagaan ang mga mahihirap na bata sa baryo na hindi pa sapat ang edad para mag-aral. Ang masayang tawanan at kantahan ng mga bata araw-araw ay nagbigay ng sigla at buhay sa Aklatan at sa baryo Antipolo. Ang mga taga-Antipolo, matapos malaman ang buong kwento ng pamilya ni Angelo at Isabela, ay tuluyan ng nagbago ng kanilang saloobin. Hindi na sila nagsitsismisan sa likuran, kundi napalitan ito ng pakikiramay, pag-unawa, at tapat na pagmamahal. Nakita nila ang katapatan at pagmamahal sa magulang ni Angelo, ang pagtitiis at sakripisyo ni Isabela, at ang walang hanggang pag-ibig nila sa isa't isa at kay Miguel. Nagpapasalamat din sila sa mga mabubuting gawa ni Angelo para sa baryo. Si Lolo Francisco ang pinakamasaya sa lahat. Itinuring niyang parang sariling apo sina Angelo, Isabela, at Miguel. Madalas siyang dumalaw sa bahay ni Angelo, minsan ay nagdadala ng mga hinog na mangga mula sa kanyang hardin para kay Miguel, minsan naman ay nakikipagkwentuhan kina Angelo at Isabela tungkol sa mga nangyayari sa baryo. Naramdaman niyang nagkaroon ng karagdagang kahulugan ang kanyang buhay nang masaksihan niya ang ganap na kaligayahan ng kanilang pamilya. Si Mateo naman, matapos imbestigahan ng mga otoridad ng barangay at mapatunayan ang kanyang mga panloloko, pagnanakaw, paninirang puri, at panggugulo, ay naparusahan ng naayon sa batas. Hinatulan siya ng pagkakakulong dahil sa kanyang mga kasalanan.
Iyon ay isang karapat-dapat na parusa para sa isang walang konsensya at masamang tao na ipinagbili ang kanyang pagkakaibigan at konsensya para lamang sa kasakiman at pagkamakasarili. Ang dating mahirap na baryo Antipolo ay tila nagsuot ng bagong damit, isang bagong buhay. Hindi lang sa mga pagbabago sa infrastruktura tulad ng sementadong kalsada at maayos na aklatan, kundi higit sa lahat, sa pagbabago sa pag-isip at damdamin ng bawat mamamayan. Ang pagkakaisa at pagtutulungan sa baryo ay lalong tumibay. Ang mga tao ay namuhay ng mas payapa, mapagmahal at nagtutulungan. At lahat ng positibong pagbabagong iyon ay may malaking kontribusyon mula kay Angelo, ang anak na bumalik mula sa malayo. Dumating na rin ang ika-8 anibersaryo ng pagkamatay ni Inay Maria. Ngunit ngayong taon, ang kapaligiran sa pamilya ni Angelo, sa buong baryo Antipolo, ay hindi na malungkot at nagluluksa tulad ng mga nakaraang taon. Sa halip, ito ay isang marangal, mainit at higit sa lahat, puno ng saya at kaligayahan. Dahil ang araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina, ay siya ring araw na nagpasya sina Angelo at Isabela na magpakasal muli. Isang kasal na hindi magarbo, walang maraming handa, walang magagarang sasakyan, ngunit puno ng pagmamahal, na may presensya at basbas ng lahat ng taga-baryo, ang mga taong naging saksi sa kanilang magulo, ngunit magandang kwento ng pag-ibig. Maagang maaga, magkahawak kamay sina Angelo at Isabela, kasama si Miguel, na nakasuot ng mga bagong damit at may dalang mga alay na prutas, tinapay, at kandila, ay nagpunta sa puntod para mag-alay ng insenso para sa ina ni Angelo. Ang puntod ni Inay Maria ay ipinaayos ni Angelo, malinis at napapaligiran ng mga nagniningning na dilaw na krisantemo. Lumuhod si Angelo sa harap ng puntod ng kanyang ina, nagsindi ng isang insenso, basag ang boses, puno ng luha ang mga mata. Inay, ngayon po ang anibersaryo ng inyong pagkamatay. Nakabalik na po ako. Natagpuan ko na po sina Isabela at Miguel, Inay. Patawarin niyo po ako sa mga nakaraang taon na nag-alala at nalungkot kayo dahil sa akin. Isa po akong suwel na anak. Ngayon, sa harap ng inyong puntod, ipinapangako ko po sa inyo, mamumuhay po ako ng maayos, aalagaan at mamahalin ko po sina Isabela at Miguel ng lubos, hindi ko na po sila hahayaang magdusa pa. Inay sa langit, sana po ay gabayan niyo kami para maging malusog, payapa at masaya. Sana po ay mapanatag na kayo, Inay. Sina Isabela at Miguel ay nagsindi rin ng insenso at nagdasal sa harap ng puntod. Dumaloy ang mga luha sa pisngi ni Isabela, ngunit ito ay luha ng kapayapaan at ganap na kaligayahan. Si Miguel naman ay nagdasal para sa kaluluwa ng kanyang lola, para sa kaligayahan ng kanyang mga magulang. Ang kasal ay ginanap ng simple, ngunit mainit sa bakuran ng bahay ni Angelo, ang bahay na ipinatayo niya sa dating lupa ng kanyang ina. Ang mga taga-baryo, mula sa matatanda hanggang sa mga bata, ay dumalo para makiisa sa kasiyahan at batiin ang bagong kasal. Ang masayang tawanan at musika ay umalingaw-ngaw sa maliit na baryo. Si Lolo Francisco, bilang pinakamatanda at pinakarespetadong tao sa baryo, ay inimbitahang maging ninong nina Angelo at Isabela. Nakasuot siya ng disenteng barong Tagalog, tumayo at nagsalita sa harap ng lahat, ang kanyang boses ay malakas at puno ng emosyon, minamahal ng mga kababayan, mga kaibigan. Ngayon ay isang napaka-espesyal na araw, isang masayang araw para sa ating lahat sa baryo Antipolo. Sina Angelo at Isabela, matapos ang maraming taon ng pagkakahiwalay, hindi pagkakaunawaan, at pagdaan sa maraming unos sa buhay, ay sa wakas ay natagpuan muli ang isa't isa, bumalik sa piling ng isa't isa. Ang kanilang pag-ibig ay nalampasan ang lahat ng pagsubok at namunga. Sa masayang araw na ito, ako, isang matanda sa baryo, ay may isang maliit na tula para batiin ang walang hanggang kaligayahan ng dalawa. Ang landas ng buhay ay liko-liko. Minsan ay naliligaw, minsan ay nagugulo. Minsan ay tila nawawala ng pag-asa. Ang mahalaga ay marunong huminto sa tamang oras. Marunong aminin ang pagkakamali, bumalik sa tamang lugar. Hanapin muli ang pamilya para manatiling buo. Ngayon, ang Antipolo ay nagdiriwang, anong saya. Naway maging maligaya sina Angelo at Isabela habang buhay. Naway magkaroon sila ng maraming anak na magiging dangal ng kanilang angkan. Naway ang kanilang pag-ibig ay maging matatag at tapat. Umalingaw ang malakas na palakpakan. Itinaas ng lahat ang kanilang mga baso para batiin ang kaligayahan nina Angelo at Isabela. Ang nagniningning na ngiti ay hindi nawala sa mga labi nina Angelo at Isabela. Nagtinginan sila, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal, pasasalamat at pagpapahalaga.
Alam nilang mula ngayon, hindi na sila magkakahiwalay pa. Nang gabi, matapos umuwi ang karamihan sa mga bisita, at naiwan na lamang ang ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan ni Angelo mula sa Maynila, ang kapaligiran sa maliit na bahay ni Angelo ay puno pa rin ng tawanan. Sa tabi ng mainit na apoy sa bakuran, nakaupo sina Angelo, Isabela, at Miguel kasama si Lolo Francisco at ilang kaibigan, habang umiinom ng mainit na tsaa at nagbabalik tanaw sa mga masasaya at malulungkot na alaala. Ang kapaligiran ay napakapayapa, mainit at puno ng kaligayahan. Ang tunog ng apoy, ang huni ng mga insekto sa hardin, ang ihip ng hangin sa mga kawayanan, at ang tawanan at kwentuhan ng lahat ay nagsama-sama, lumilikha ng isang awit ng pamilya, isang musika ng pag-ibig at payapang pagsasama. Si Miguel, matapos ang isang mahabang araw ng paglalaro, nakasuot ng magandang damit, at kumain ng maraming masasarap na pagkain, ay nagsimulang antukin sa kandungan ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay pumipikit na, ngunit ang kanyang bibig ay gumagalaw pa, dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Angelo, ang boses ay inaantok, "Ama, inay, ang saya po, no? Sana po araw-araw ganito, no, ama?" Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang inosenteng tanong, "Bukas babalik po ba tayo sa kubo, ama?" Ngumiti si Angelo, dahan-dahang hinaplos ang malambot na buhok ng kanyang anak, ang boses ay puno ng pagmamahal, "Hindi na, anak." Ang kubo na iyon ay naging isang magandang alaala na, isang maliit na tahanan sa puso nating lahat. Mula ngayon, dito na tayo titira, sa bagong bahay na ito, ang bahay ng ating pamilya. Sabay-sabay nating bubuin ang isang bagong buhay, isang mas magandang hinaharap, anak. Nakaupo sa tabi si Isabela, tahimik na nakatingin sa kanyang asawa't anak, ang kanyang puso ay puno ng walang hanggang kaligayahan, isang kakaibang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Angelo, naramdaman ang pamilyar na init at katatagan mula sa asawang mahal niya. Ang lahat ng uno sa buhay ay tila naiwan na sa likuran, na nagbigay daan sa kapayapaan, pag-ibig, at pagkakaisa ng pamilya. Matulog ka na, mahal kong Miguel. Bukas, tuturuan kitang lumangoy sa ilog, at sa hapon, magpapalipad tayo ng saranggola sa ginintuang palayan, mahinang sabi ni Angelo sa tainga ng kanyang anak, ang boses ay puno ng init. Ngumiti si Miguel sa kanyang pagtulog. Marahil ay nananaginip siya ng isang napakagandang panaginip, isang panaginip na may ama, may ina, may isang buong pamilya, isang panaginip tungkol sa isang napakalaki at magandang saranggola na lumilipad ng mataas sa asul na kalangitan, dala ang mga pangarap at pag-asa ng kanyang maliit ngunit masayang pamilya. Niyakap ni Angelo ng mahigpit sina Isabela at Miguel. Tumingin siya sa kalangitan na puno ng mga nagniningning na bituin, huminga ng malalim ng amoy ng kanyang bayan. Alam niyang ito ang tunay na kaligayahan, ang kahulugan ng buhay, ang bagay na matagal na niyang hinahanap sa gitna ng maunlad na syudad. Hindi ito tungkol sa maraming pera, hindi sa walang kabuluhang katanyagan, kundi sa simpleng at tapat na pag-ibig sa pagkakaisa ng pamilya. Sa labas, ang kabilugan ng buwan ng Hulyo ay nagniningning sa maliit na bakuran, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Ang ihip ng hangin ay may dalang amoy ng hinog na palay mula sa malalayong bukirin. Isang maliwanag na hinaharap, isang bagong buhay na puno ng pangako ang naghihintay sa maliit na pamilya ni Angelo. At naniniwala siyang sa pamamagitan ng pag-ibig at pagkakaisa, malalampasan nila ang lahat ng pagsubok para bumuo ng isang tunay na masaya at matatag na tahanan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para mapanood ang mga pinakabagong video. Hanggang sa muli.